Itong video na to is mag-a-apply sa kahit sinong OFW, kahit saang bansa. Okay? So ito, ang gagawin lang natin example is yung sticker na meron dito sa Saudi. Okay, pag pumunta tayo ng tindahan, makikita natin sa pinto ng tindahan, sa online shop, sa kahera ng tindahan, sa ATM machines, makikita natin yung mga ganito logo. Visa at saka Mastercard. Ano yung benefits nito para sa ating OFW? Umpisa na natin. Isingit ko na kagad dito. May mga tindahan sa Saudi na hindi natin makikita yung mga Visa and Mastercard logo. Ang makikita lang natin is yung MADA logo sticker. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ipambayad dito yung mga ATM cards na may Visa or Mastercard logo din. Katulad ng mga Philippine ATM cards. So, since wala siyang MADA logo, hindi natin pwedeng gamitin yun sa pagbayad sa mga maliliit na tindahan. So, punta na tayo sa mga Philippine ATM cards. Ang gawin natin example dito is yung Atome PH card, meron siyang Mastercard logo, and yung Mylanders na may Visa logo. Kung meron kang Philippine ATM card, pag tinignan mo yan, isa dyan yung logo din ng ATM card mo. Kahit anong Philippine bank pa yan. Tapos ganito ang rule. Kung yung logo ng Philippine ATM card mo is nakita mo dito, pwede natin gamitin yan dito sa tindahan na to. Kahit nasa ang bansa pa yan. Kung nasa Saudi to, since ito sa Saudi ko kinuha, nagpunta ako sa Nesto, so pwede ko ipambayad yung kahit anong Philippine ATM card na may gantong logo. Makikita mo rin yan sa online shop, yung mga ganyang logo. Ibig sabihin lang, pwede natin gamitin yung mga Philippine ATM card natin na may Visa or Mastercard logo sa pagbayad ng mga bibili natin doon. Sa ATM machine, since makikita rin natin yung mga ganito, Visa, Mastercard, American Express logo, so pwede rin natin gamitin kahit anong Philippine ATM card basta may kaparehong logo. Ang problema lang pagdating sa mga ATM withdrawals is medyo mataas lang yung fees. Mas maganda, check mo na lang yung balance mo online o kaya pinababayad mo pa rin diretso dito sa tindahan. Kasi dito international transaction fee lang, pero dun sa ATM machine pag nag-withdraw ka, papasok dyan yung international transaction fee, withdrawal fee, at iba pa. Importante na alam natin kung paano nag-work nga ba yung Visa and Mastercard logo na yun na nakikita natin sa mga online shop, ATM machines at sa mga tindahan para pag may emergency tayo is may utilize natin yung feature na yun. So itatakal natin dito kung bakit mahalaga na may Philippine ATM card ang isang OFW kahit saang bansa pa yan. Okay, dito sa number 1, kapag nangailangan ng pera. Okay. Worst case scenario, walang ipon si OFW sa Saudi Bank, wala ring ipon si Saudi OFW ng Philippine Bank. Okay? So, paano magkakaroon ng pera si Saudi OFW kung wala na talagang pera? Pero may dala siyang Philippine ATM card. Ito yung maganda. Yung family natin sa Pinas, pwede silang mag-deposit ng pera dun sa Philippine Bank account mo. Tapos, since hawak mo yung Philippine ATM card ng bank account mo, pwede mo na kagad ma-withdraw yung pera dun sa Saudi ATM machine. O kaya, pwede natin ipambayad yan kagad sa mga tindahan na may Visa or Mastercard logo. Okay, sa number 2 tayo. Kapag walang-wala, magbibigay ako ng isang scenario dun sa nag-PM sa akin. Bali isang OFW na nakatambay sa Philippine Embassy kasi pinahirapan ng amo, so naghihintay na lang siya ng repatriation niya. Okay, wala siyang dalang Philippine ATM card, pero may mga ibang option para mapadalan siya ng pera. Yung family sa Pinas kasi yung nag-PM sa akin, sila yung family yung nakakausap ko. Bali, gusto nila makapagpadala ng pera dito sa nanay nila. Ang problema, hindi nila alam kung paano. Pwede sana yung cash pick up papunta sa Western Union. Tapos, si OFW pupunta na lang siya sana ng Western Union office para makuha yung padala. Ang problema kasi, invalid yung ikama niya, expired. So, hindi pwede maging option yun. Pangalawa, wala kasi siyang dalang ATM card. So, hindi rin siya pwedeng mapadala ng pera. Kasi pag nilagay natin, pag binasa natin tong laman ng number 2, pwede mag-deposit ang family sa Pilipinas sa savings account ng OFW at agad niya ito mawi-withdraw sa ATM machine sa abroad. So, magaan sana yung buhay ni OFW kung nakapagdala siya ng Philippine ATM card niya. Ang problema dun sa side niya naman is wala. So, ang pinaka naging option na lang namin is yung sa akin. Tinulungan ko sila. Bali, yung family sa Pinas nagpapadala ng pera sa akin. Tapos, pinapasa ko ngayon sa kaibigan ng OFW doon na may active ikama. Pero yung ganong linyahan,
sobrang takaw sa scam nung ganun eh. Pwedeng, kunyari ako, scammer ako, tapos yung mga binibigay sa akin ng family sa Pinas, kunyari, biglang lumaki yung padala niya papunta sa akin na ibibigay doon. What if takasan ko yun, di ba? So, kung ibang tao yung kausap nyo, sobrang taas ng chance na may scam. Kaya hindi ko nire-recommend yun. Kaya maganda pa rin na pag OFW ka, may dala kang Philippine ATM card, once na magkaroon ka ng emergency katulad ng ganyan, isang padalahan lang sa'yo, tapos ayun, pwede mo na magamit yung pinadala sa'yo gamit yung Philippine ATM card mo. Kasi once na pumasok na yung pera ng napadala ng family sa Pinas doon sa Philippine bank account mo, kasi ang InstaPay, agad-agaran lang yun. Wala pang 1 minute, nandun na kagad yung pera sa Philippine ATM card niya. Tapos, siya naman, kung meron sana siyang Philippine ATM card, pwede na siyang pumunta ng tindahan, basta may makita siyang Visa or Mastercard logo, pwede niya ipambayad yung Philippine ATM card niya doon. Okay, so ang laki sana ng difference ng ginhawa niya nung time na nakatambay siya sa Philippine Embassy nang dahil lang sa Philippine ATM card. Okay, sa number 3 tayo. Mas mura ang bayad sa tindahan. Totoo to, kasi pag ginagamit natin ang Philippine ATM card sa abroad, mas maganda, dinadiretso mo na kagad sa tindahan. Kunyari ako, nagtutour ako sa ibang bansa, dinodouble check ko kung may mga options ba ako na ATM card yung ipambabayad ko kaysa gamitin ko yung cash. Kasi pag mag-withdraw tayo sa ATM machines, papasok dyan yung international transaction fee, ATM withdrawal ng bansa na yun, tsaka ATM withdrawal ng Philippine ATM card pag ginamit sa abroad. So patong-patong yun, ang laki na nawawala. Hindi katulad na pag ginamit natin yung Philippine ATM card natin sa ibang bansa, kahit anong bansa pa yan, isang charge lang yung papatong dyan, international transaction fee. Maliban doon, wala na. So, ganun din. Kunyari, OFW ka sa Saudi, tapos umuwi ka ng Pinas, nagbakasyon ka. Yung Saudi ATM cards natin, basta may makita tayong Saudi or Visa or Mastercard logo sa tindahan na yon, katulad sa SM, may makikita tayong mga sticker dyan ng Visa and Mastercard. Pwede natin ipambayad yung mga Saudi ATM cards natin. And yun pa rin yung mas marirecommend ko kaysa dun sa mag-withdraw ka naman sa Philippine ATM card, ATM machine. Kasi papatong din doon ang Saudi ATM withdrawal at Philippine ATM withdrawal. Tapos, international transaction fee pa. Kaya akala mo, yung nakikita mo sa bank statement mo is yung withdrawal lang. Pero ang daming nakapatong na hidden charges doon. Okay, number 4 tayo. Mas ligtas at mas kontrolado ang pera. Hindi kailangan magdala ng malaking cash, lahat ng transactions ay recorded, kaya mas madali mag-budget at mag-monitor ng gastos. Ito kasi yung problema pag may hawak kang malaking pera. Psychologically, parang obligado kang ubusin lahat ng perang hawak mo pag winidraw mo. Hindi katulad pag yung pera mo is nasa loob ng bank account mo. So, kung ano lang yung gagastusin mo, yun lang yung lalabas na pera. So, in a way, mas kontrolado kasi pag hindi mo kailangan, hindi mo siya bibilin.